Hi guys, welcome back to my channel. This is Jennifer Alicando once again, and for today's video ay medyo emotional muna tayo dahil as of this moment na nagbi-video ako ay hinahika ako niyan, tapos papunta kami ng Heritage kasi isa sa aking pinakamamahal na, hindi lang siya kaibigan kundi more than a friend, more than a sister to me, na nandun na siya ngayon sa piling ni Lord dahil yan siya yung nasa picture na yan. Nagkaroon siya ng biglaang sakit, nagkaroon siya ng breast cancer, and so binawian na siya ng buhay, bumalik na siya doon sa piling ng Panginoon. Kaya naman ito ang ating tribute ngayon habang nag-i-edit nga ako nito. Naiiyak ako kasi sabi ko this is the last time na makasama ko si Sister May sa vlog, kasi lagi ko siyang nakakasama, nakikita niyo siya palagi sa aking vlog nung mga panahon na kalakasan pa niya. Pero nitong taon parang isang beses lang kami magkasama na nagba-vlog, nasa vlog ko siya dahil nagkaroon na nga siya ng karamdaman. So ito na nga, dahil isa din ako sa agent ng PhilPlans, accredited kami para sa maging agent din ng Heritage. So ako na yung, sa akin na sila kumuha ng ako na yung naging agent nila para doon sa lupa na pagdilibingan ng aking kapatid. And yun na nga, sabi ko nga dati magkasama kami sa insurance, magkasama kami, pareho kami agent ng isang insurance. Tapos ngayon siya na yung client ko, pero dito naman sa huling hantungan na kanyang patutunguhan. So medyo malungkot, nakakalungkot kasi yung biglaan na pagkawala. Syempre kung ako nalungkot, mas nalulungkot yung mga pamilya niya. Hindi ako nag-video na yung, kasi masyadong emotional yung anak, sobra yung iyak. So baka pag narinig nyo may iyak din kayo, kaya di na rin ako nag-video. Hindi ko na kailangan ipakita sa inyo, at ito na lang yung ipapakita ko sa inyo, na this is the last time na lang na kasama ko si Sister May sa aking vlog. Hindi ko na siya makakasama ulit, last na lang talaga to. Pagbigyan nyo na ako. Sobrang nakakaiyak na, diba, nakakaiyak na biglang mawala yung isang kaibigan mo, kapatid mo, lagi mong kasama. At yun na nga, pag after ng interment ay dumiretso na kami ng market dahil nagutom na kami kasi syempre 4 nights kami, 5 nights na nagbe-minister doon sa lamay ng aking kapatid. Tapos gabi na kami nakakauwi, lagi kaming puyat. Tapos sa umaga na ito sa interment, nung oras na kami nagising, so hindi na kami nagsipag-almusal, basta naligo na lang kami, tapos diretso na kami punta doon sa chapel kasi ito na nga ang araw ng libing. So mga gutom kami dito. May merienda naman silang sinerve sa amin doon sa Heritage, pero syempre dahil wala kaming almusal, so magutom. So dumiretso kami dito sa market, and sa kasamang date na din namin mag-asawa. Nag-date na lang din kami kasi yun na nga, parang din kami ba, para syempre napag-usapan yung mga pagyayari na ang buhay hindi nga talaga natin hinaasahan, na hindi natin hawak ang buhay natin na pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Pinahiram lang talaga ito sa atin ng Panginoon, kaya dapat iniingatan natin yung ating mga katawan, yung ating health. Sabi ko nga lagi, health is wealth. So kailangan nating laging malusog, masigla, masaya, kasi kapag na-stress tayo, doon talaga uumpisa yung sakit. Kasi alam ko na stress yung kapatid ko na yun, kaya nag-boom yung kanyang cancer. So doon nag-umpisa, kaya advice ko sa ating lahat, para sa ating lahat, nandyan lang yung problema pero mahirap kapag nandyan ka sa sitwasyon na nakaka-stress, talagang may stress talaga tayo, pero isipin natin yung ating kalusugan.
matuto tayong mag-control sa sarili natin ba. Kasi lalo na kapag meron kang nararamdaman sa sarili mo, meron kang karamdaman, tapos biglang na-stress ka, talagang ang stress ay best friend talaga yan ng best friend talaga yan ng sakit. Anumang sakit, lalo na ng cancer. Diyan ka talaga natitirahin kapag na-stress ka na. Pag na-stress na ikaw, syempre di ka na makatulog, di ka na makakain, ayan, kakalat na yung cancer, kakalat na yung sakit. So ganun. So maging mapagbantay tayo sa ating lifestyle, sa ating mga kinakain, sa ating sarili. Kailangan nating maging healthy talaga. Health is wealth talaga. Ingatan natin ang ating sarili. Pero yung kapatid ko na yun, naman siya, maingat yun sa kanyang sarili, na stress lang talaga siya. Meron lang siyang pinagdaanan sa family. Kaya ganun ang nangyari sa kanya. And hindi man din natin masisi yun kasi wala namang perfect na family. Lahat naman tayo. Hindi tayo mga perfect. So nasa atin lang yun kung paano natin hinahandle yung ating mga struggles, yung ating mga problema. Basta ang importante ay huwag tayong masyadong magpa-apekto sa ating mga pinagdadaan ng struggles natin sa ating mga buhay. Ang tanging solusyon talaga niyan ay lumapit tayo sa ating Panginoon. Ibigay natin sa Kanya yung ating mga kabigatan, ibigay natin sa Kanya anuman yung mga problema natin, and the Lord will do the rest. Kasi pinagdaanan ko din yan. Hindi ko lang masabi sa inyo, pero dumaan din ako ng matinding struggle sa buhay, yung family namin. But because nagtitiwala kami sa Lord na malalampasan namin to, so nalampasan namin. Pero mahirap, sa part ko mahirap, kaya ako nagkasakit noon ng ganun, na sabi ko sa inyo, yung masakit na gilgaran ko dahil dumaan ako sa sobrang stress. Hindi lang stress, depression ang nangyari sa akin. Nagkaroon ako ng depression, kaya ganun na. Nagkaroon na ako ng sakit na nahirapan na akong huminga, hirapan na akong gumalaw. Pero yun na nga, wala man akong ibang mapagbuntunan, wala akong ibang pwedeng pagsumbungan kundi ang Panginoon. Yun lang, siya lang ang tanging sumbungan ko. Kaya siguro medyo mabilis ako naka-cope up, mabilis ako medyo nakabawi sa aking sa aking sarili, sa aking katawan, at gumaling na ako naman sa tulong ng Panginoon. Kaya lagi talaga tayong magdasal, ibigay natin yung ating pagtitiwala sa Panginoon. Kasi kung paano natin iniingatan yung ating mga sarili, yung ating mga katawan, yun yung paraan natin ng ating pagpapasalamat sa Panginoon. Kaya lagi tayong lumapit sa Kanya, lagi tayong magtiwala sa Kanya. Dahil totoo yun, wala tayong magagawa sa ating mga sarili kung wala ang Panginoon sa ating mga buhay. Kung ano man meron tayo ngayon, hindi natin yan madadala sa kabilang buhay. Maiiwanan natin yan. Alam nyo ba na problema ngayon yung family, kasi yung kanilang ay hindi matransfer agad. Yung kanilang pera hindi matransfer agad kasi nakapangalan doon sa kapatid ko na yun na pumanaw na. So kailangan nila ng maraming requirements para matransfer yung pera nila sa bangko. Tapos babawasan pa ng estate tax, o di ba? Kaya maging tayo ngayon pa lang habang buhay pa tayo. Or kapag mayroon na tayong nararamdaman, kung mayroon ka man mga wealth dyan, mayroon kang tinatago, ay mo na, magbigay ka na ng will, ng last will, or ipaalam mo na sa pamilya mo yung mga password mo, mga PIN number mo, para hindi mahirapan ang pamilya mo. At syempre, pag namatayan kasi, pinagdaanan ko yan, magastos. Malaki ang gastos, lalo na ito sa kapatid ko na to. Sa heritage pa lang, kulang-kulang kalahating milyon ang binayad nila. Tapos sa hospital pa, mahigit kalahating milyon. Tapos yung syempre yung gastos sa araw-araw, sa burol, mga gastusin sa lahat ng mga nilalakad, kailangan ng pera. So yun, ipaalam na natin kapag mayroon tayong naramdaman na gano'n. Isulat nyo na sa mga notebook nyo, kasi yung kaibigan ko, yung kapatid ko yun, sinabi ko, sis, isulat mo na sa notebook mo yung mga PIN number mo, mga password mo. Ewan ko kung sinunod niya ako, di ko pa.
Sasabihan ko ngayong family na tingnan nila sa notebook, kaso lang na-hold na yung kanyang account kasi pinaalam na doon sa bangko na na wala na nga siya. So kahit malaman pa nila yung online banking nung kapatid ko na yun, hindi na nila pwedeng makuha yung pera kasi naka-hold na. So kailangan nila magpasa pa ng mga requirements para ma-transfer yung pera or makuha nila yung pera. Hindi ganun pala kadali. Hindi ganun kadali kapag may naiwanan tayong pera o o mga titulo ba dyan, titulo ng lupa o mga kung ano-ano dyan. Hindi pala ganun kadali kasi may mga estate tax yan sila guys. Kaya habang habang kaya pa natin or pa yung diwa natin ba, magbigay na ng will, ipaalam na yung mga password, mga pin number para hindi mahirapan ang pamilya. Kasi yun yung ngayon, yun yung katotohanan na alam ko ngayon. Na nahirapan sila sa kanilang may pera pero wala silang magamit, hindi nila magamit kasi nga naka-hold. So yan, reminder lang sa ating lahat na gano'n ang gawin natin kapag meron kang karamdaman na paalam mo na sa mga anak mo, sa asawa mo, sulat mo na, basta gano'n, gumawa ka na ng last will para hindi mahirapan, or kung pwede ngayon pa lang ipaghandaan na natin yung, kasi mga open-minded na tayo ngayon, hindi katulad dati, di ba? Paghandaan na natin yung ating paglibingan, kumuha ka na ng St. Peter, kumuha ka na ng, kung kaya mong kumuha ng heritage, kumuha ka na, kontakin mo ako. At meron pa kaming plano na para magamit sa burol. Meron din kaming ino-offer na ganun sa PhilPlan. So contact me guys if you wish na gusto nyong kumuha sa heritage plan. Pwede namang hulugan in 5 years. So mamili ka lang kung ano ang gusto mong pwesto. Gusto mo sa bungad, sa gitna, sa dulo. Siyempre pag sa bungad mura lang yun. Pag sa gitna medyo sa bungad, sorry, pag sa bungad mahal yun. Pero pag sa gitna medyo mura-mura yun. At mas mura pag nandoon ka sa dulo. Kaso according doon sa pag-tripping namin, pag doon sa dulo syempre pag umulan maputik kasi mababa, pero yung nakita namin is mataas. So ayan na, uuwi na kami nito guys, natapos na kami ng kain, na busog na kami, and tumawag na din pala yung aking anak kasi magluluto sila, wala pala kaming gas, kaya kailangan na talaga naming umuwi. Hanggang dito na lang guys, maraming salamat sa inyo, salamat sa pakikinig, salamat sa panonood, salamat sa inyong suporta, salamat sa hindi pag-skip ng ads. Thank you guys, salamat sa sa inyong lahat. Bago pala kami lumabas nito ay nag-CR kami, so nauna ang aking mister, nauna na siyang lumabas, at dito nahanap ko na siya kung nasaan. Nagtatawagan kami, yung pala nandyan lang siya. Nandyan nakaupo sa upuan. Ayan dala-dala niya na yung aking bag. Mabigat kasi yung aking bag, kaya siya na ang nagbitbit ng aking bag. So hanggang dito na lang. Maraming salamat guys. Salamat sa pagtanaw. Bye-bye. God bless you. Ingat kayo palagi. Bye! Diyan ka lang pala eh. Doon na tayo. Doon tayo.